Kumusta na nga kanoy? Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito kay Garma at kay Duterte, at saka sa mga yaman di umano ni Garma. Grabe, malulula kayo dito, men. At syempre, shocking siya, no? So, ang video nito ay mula kay Kuya Frank Vlog. So, meron to pamagat na mga tagong pera at ari-arian ni Col Garma na posibleng galing sa Joe tukoy na ng mga mambabatas. So yun, bago natin simulan, Kuya Frank Vlog, support nyo yan. Also courtesy na din sa House of Representative, so Congress hearing to. So also kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. So mga kanoys, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin. Again, Kuya Frank Vlogs, House of Representative Pilipinas, like, comment, share, subscribe, and start, of course. Kasi hindi ko natanong to kanina. I missed. Wait lang, ulit lang. Start 0, tapos lakasan natin yung volume. Meron po ba kayong kasi hindi ko natanong to kanina. I missed it no. Doon po sa PSS SLI, sa Public Safety Savings and Loan Association, meron po ba kayong 20 million na cash deposit doon noong 2020 and 2021? Sana all. Yes, 23 million ang putex. Mr. Chair, may deposit po ako. 23 Wow. million na naka-deposit sa'yo doon? Yes, Mr. Chair. Or more than that? No, it's not more than Grabe. Mr. Chair kasi meron na akong dati So saan ang galing yung pera? na dinedeposit ko na nakadeduct po. Saan sa galing akin. po yung perang 23 million? May binenta po ako na galing po sa mother ko when she died, Mr. Chair. Ano pong property yun, Madam GM? Yung pong 5 sets na jewelry niya po na napundar niya for 15 years. Okay, kasama po ba sa salin to itong pinasok niyo rito? No, Mr. Chair, kasi po gratuitous, it was only turned over to me nung later part na lang po. Nakakagulat naman po, no? 2020. Grabe yung mga palusot nila, no? Kahit na, litaw na yung mga kalokohan nila, wala, lulusot pa rin talaga. Parang Alice Go lang din. Kakainis. Saka 2021 yung pinasok ng 23 million. At Sana all 23M. 3 million ka po. Si Chairman ako, 3 million lang daw yung kanyang Public Safety Savings and Loan Association. Kayo po, Colonel. Malay din natin, 'di ba? Yung mga nag-i-interview diyan, meron ding mga sikreto, di din natin alam. Pero hindi ko naman nilalahat. Malay lang naman, 'di ba? 23 million. Hindi po kayo nagugulat sa pinasok niyong pera? Sige, Chairman. Is that your capital contribution for Peace Life? Mr. Chair, it was kasi later lang. Hindi, Yes po, yes. sagutin mo ako. Yes, Mr. Chair. May limit wala bang limit yung capital contribution for Peace Life, just like AFSLI? Can I explain, Mr. Chair? Tinatanong nga kita eh. Yes, Mr. Chair. During that time, parang Ewan ko yung sabi niya, Mr. Chair? Parang tawag dyan, nagmiminaldita or nag-a-attitude. open kasi. So, sabi ko, okay, ilipat ko na lang yung pera. Better, kasi tumutubo po. Hindi ba, I do not know the members of Peace Life here. Ang pagbibigay ng capital contribution is for a member, 75,000 every 3 months. Pag hindi member, yung kamag-anak mo is mas maliit kaysa 75. Nagtataka ako, bakit ikaw umabot ng 23 million? Isang Hindi po. bigay yun? Hindi po isang bigay, Mr. Chair. And how many tranches did you contribute that to your capital contribution sa Peace Life? I did it twice and Twice? paglipat din ng mga income ng other. Mr. Chair, 23 million twice lang, kalokohan. that's unbelievable. Kaya nga medyo nagtataka lang ako. Dalawang bigay yung 23 million doon sa PSS LAI noong 2020 saka 2021. So, Parang lang yung mga nagpo-promote ng mga online gambling na kesyo 1M, 3M, 4M, 5M daw yung mga napapanalo na nila. Tapos sinong niloloko nila, di ba, yung may limit naman yung pag-withdraw. Daming ebas umaabot ng million, lakas ng trip. hindi ba to 23 million ng 2020 saka 23 million ng 2021? Are you sure? Yes, hindi po ganun. So, total na to ng 2020 at ng 2021. accumulate, yes po, total na po lahat. Total tong 23 million. So, we'll be Yaman. asking General Managelot as well, the president of the PSS LAI, para makita po natin yung amount kung nagsasabi po kayo ng totoo. You remember nung August 18, 2024, when we started the investigation of the Davao Colony incident, wherein Superintendent Padilla was here, and nag-start na po yung mention about you and Nanginginig na yung kamay ni Garma, men. Sabi niya, gagi. Pinaghirapan ko yung 23 million, Matutusta lang pala yun. My goodness, malaking pera yun. Dugot pawis yung binuhos ko doon. Gumaganon-ganon yung kamay niya
Paano ba nila nalaman yung 23 million ko? Sayang, yun. Yan yung tinatawag nila, men, na wala talagang sikreto na ano, di ba? Hindi mabubunyag. Time will come talaga kapag karma mo na yung bumisita sa'yo. Dadating at dadating talaga yan. 23 million. Commissioner Leonardo, do you remember, meron ka bang bangko sa PS Bank sa Mandaluyong? Meron din. Yes or no? Yes, Mr. Chair. Did you withdraw 15 million during that time? Wow. No, it's not 15 million, Mr. Chair. Magkano withdraw mo? I 20? No, Mr. Chair, 10, Mr. Chair. 10 million Yes. ang withdraw mo. Okay. Where did you get that amount of 10 million? Savings ko po yun. Savings din also. Yes po. Ang dami mo naman savings. Sana all may 10 million savings. Kasi, questionable pa rin kasi yun, yung 10 million niya. Kasi malay natin, di ba? For example, sasabihin niya lang na savings tapos totoo talaga na savings niya. Pero ang tanong kasi dyan, paano naging savings yan? Di ba? Baka malay natin, minanilaunder, di ba? Kasi yun naman talaga yung ginagawa ng mga illegalistang to. Minamanilaunder nila yung pera para lumusot, para hindi mahalata. Kaso lang, ito na nga, dumating din yung ano nila, yung karma nila na yung pinakatago-tago nila ay nahalungkat pa rin. So, iyak na lang talaga. Sayang din yun 23 million. Kahit ako siguro may goodness. PM Garma, meron ka ng savings sa PPSLI, may mga properties ka pa. At you remember your houses sa Cebu? You have 3 houses sa Cebu. Wow. No, Mr. Chair. Wala kang bahay doon? Tay, sampalin na naman ng fax yan. Wala kang bahay sa Central Visayas, sa Cebu City, sa Sitio Tupas? We will find out. Gumaganon-ganon yung mata ni Garma. Kagi, paano niya nalaman yun? Bakit nalaman nila yun? Tinatago ko yun na mabuti. Sa Kantipla, 1, Tabunan, Cebu City. Kantipla, Was that the, Mr. Chair? your house. Ilang beses ka nakita dito? Nagpunta po ako, Mr. Chair. Pero Correct. Cebu City, sa may Transcestal Highway, Cebu City. Wala din po, Mr. Chair. So yung sa Tabunan ay sa iyo, na bahay. Can I make explanation, Mr. Chair? Sabihin mo lang muna sa akin. Opo, opo. Yes, bahay mo yun. Yan, no. How much did you buy for this property? I did not buy it, Mr. Chair. Kaninong bahay ito? Actually, there was an old house. And during that time, when I was the city director, Mr. Chair, Paano naging sa iyo kung hindi mo binili? I will explain. Ay, naku, ang lakas din kasi ng trip nitong si Garma, min. Sige, go ahead. If you will allow me, Mr. Chair, Yes. I'll just get my notes. Okay. During that time, Mr. Chair, Sige, nag-establish isip-isip. kami ng detachment. Kasi daanan po kasi yan ng mga mag-exit from Cebu City. Ginagawang exit po yan going to the province. Yun po yung kasagsagan po ng maraming mga incidents po ng mga patayan or something. So I want to secure the boundary para hindi makalabas. Madali pong i-confine yung lugar kung sakali. So nag-establish Pinonekta talaga sa trabaho, para lang lumusot. Magaling kang Apple Kupski. kami ng detachment po doon. And nakita ko po, may area doon na inalaw naman kami to establish and there's an old house. Okay. So, kinuha mo yung property yun? Can I explain further? Paano- hindi, Yes. what you're trying to tell us that naglagay kayo ng detachment, just like in Hilltop, na naglagay ka rin ng detachment, na ginastos mo ng almost 1 million, pero yung bahay mo nandun sa may taas. Is that correct, di ba? Ganun ang sitwasyon mo eh. Yung detachment nasa ibaba para mabantayan yung bahay sa taas. Yun yung sa Hilltop. Yung dito sa Oo. Marunong. Kunyari, parang iniugnay niya sa trabaho niya, pero sa taas, siya lang din pala yung makikinabang. Kumbaga, ano ba yan? Parang ginagamit na sa personal na interest. Parang ano yun yung trabaho niya, yung ginagawa niyang pang-protekta or protector mismo. Pwede din na ganun pala kasi yung ibang mga businessman gumagastos pa ng protector na mga pulis, di ba? Pero siya, wala na. Automatic na. Ano yan, parang self-service. Cebu, meron din kayong detachment and then meron din property. I'm referring to only one area, Mr. Chair. Okay. It's not a, So, isang only a- detachment lang to na pinag-uusapan natin. Yes, Mr. Chair. And during that time po, marami po mga officers na nagpatayo din.
ng property nila doon, if you will allow me to mention, gumaya lang po ako, Mr. Chair. O sige, Ang sino? usapan lang naman doon is, bawal magputo ng puno, magtanim ka na magtanim, alagaan mo yung lugar. So, sino yung mga sinasabi mo mga officers So, na there's meron a din? 4-story house doon owned by General Medina. May bungalow po doon, sina Sir Sinas, kina General Delvo, General Lee po, may container van, sina Sir Grabe yayaman ng mga pulis natin dito sana all. Minong, Pem Solante, may house po, may cockpit arena po doon. Meron din po foundation lang po na hindi natapos, owned by 2 generals and other police officers po. Can you submit that copy of those personalities that you have mentioned? Yes, Mr. Chair. I want to see all those personalities that you have mentioned to us. Okay. Ayos gumagawa din talaga kayo ng mga imperyo ninyo Si Chuck Barondog, meron ding bahay doon? Chuck. Colonel, meron ka rin bahay doon? Sa Hilltop? Thank you, ma'am. Sir, Meron ka rin bahay? Yes or no? no sir. Wala kang bahay doon? Kay ni Ibon? No sir. Sa Hilltop? In Cantinflas sir, no sir. Speak louder. Sir, no, negative sir. Wala kang bahay doon, ha? Wala sir. Negative, sir. Grialdo, Hector. Ay, naku, sayang yung mga uniforme nila, hindi pinapahalagahan. Sobrang dami pa namang mga aspiring police officers talaga na, yung sobrang hirap na hirap paaralin sila ng mga magulang nila. Yung iba nagwo-working student pa. Yung iba nagpa-part-time pa para lang makapagtapos ng ganyan. Diba? Kasi gusto nilang, pagsilbihan talaga yung bayan natin. Tapos itong mga kolokoy na to ginagamit lang sa personal na interest, mga kabulastugan, di ba? Nakakasa. Dapat sana sa mga ganito, mga public employees, kapag may ginagawa silang kalokohan, parusahan, patawan talaga ng mga mabibigat ba? Para maging din sila, example din sa iba, para hindi pa marisan, di ba? Palibhasa kasi dito sa atin, kapag napatunayan, suspindi lang. Di ba? Sa si Hector Grialdo. Okay, for the meantime, did you issue GM kay sa Mandawi City ng STL operation kay Piona Trading and Supply Corporation owned by Ibon Barondog, Mandawi City? Inisyu mo ba siya ng authority to operate? Grabe, pati Mandawi City. Yes or no? Piona po ang nanalo po sa bidding. Yes, Mr. Chair. Kay Ibon. Nasa Kasi- record naman po. Oo, nasa record talaga, na-inisyuan mo, na asawa ni Colonel Barondog, si Ibon Barondog, na siyang first nominee ng STL party list. At siya rin ang presidente Grabe. ng STL Foundation na binigyan mo ng 2 million out of the PCSO fund para sa Mandawi City. Di ba? On the record, Mr. Chair. Okay, on the record. May I reiterate my request, Mr. Chairman, lastly, para po ipatawag si Igel Awakay, appointed as a permanent position na technical B assistant, appointed by GM Garma, doon po sa PCSO. Kasi siya po nag-aayos ng mga feasibility study ng Grabe. STL na pinapasok Sila lang din talaga yung di ba, nagtutulungan. Grabe. Sana all may teamwork sa mga kalokohan, di ba? ng grupo nila GM Garma. And as a matter of fact, Mr. Chairman, and I still believe that the operation of STL in the whole country is still being controlled by GM Garma. With these people people na appointed in the PCSO. For the meantime, Mr. Chairman, yun po muna, and I yield back my time. Grabe. Ibang klase din pala tong babaeng to, men. Grabe kung grumain Hustler. Sige, salamat Congressman Fernandez. Mr. Chair, can I make, Sige, is that a related sa yes, sinabi Mr. ni Chair. Yes, sige. Yes, Mr. Chair. There is a process po sa po ng STL. From the start parang po ng processing, paghulog and everything, naka-video po lahat yan. Pag Tapos? binuksan po din namin yung Dropbox, naka-video din po yan at may 3 susi na may hawak po Office of the Chair, the core group, na umuupo po sa core group, which is the STL core group. STL core group, which is the manager ng gaming po. And Tapos? 3 susi po yan, Mr. Chair. Pag binubuksan din po yan at ini-evaluate, meron pong representative lahat ng Board of Directors. At ang ginagawa po yan, ini-scrutinize isa-isa po yan. At naka-record po yan. At ang nag-preside po sa processing na yan po ay ang Assistant General Manager for Gaming. Hindi po ako umuupo dyan. Ay, gustong-gusto talagang lumusot ito si Garma Girl. Men. Only come in kung nahihirapan sila, like may conflict, and I will just give guidance and I leave them immediately. Pagkatapos po ng evaluation, Mr. Chair, ay ini-endorse namin sa board yan kung sino yung mga pumasa at hindi pumasa. Usually yung pumasa Tapos? lang. Nagkakaroon po ng resolution Mr. ang core Chairman, group. point of order.
I'm just explaining, Mr. Chair. And What then, what is the point of order? Are we discussing the guidelines in how to approve an STL franchise, or are we discussing EJK Pogo? I'm sorry, I'm a little Thank bit you for lost, Mr. Chairman. thank you for calling the attention of the chair. Di ba? Trinay pang ilihis. Akala siguro, ipinanganak kahapon tong mga nagtatanong dito. Lumang tugtugin. DS JJ Suarez. Mr. Chair, konti na Mr. lang po. Chairman, if I may, ako, Sasabihin ko lang po na pinagbobotohan po namin yan kung sino po Sige. yung mananalo. Wala po akong hold or say po dyan. I have only one vote, Mr. Chair. Okay. for the Thank you, information thank of everybody, for the information of GM Garma, yung Sino naniniwala doon na walang kinalaman or isang vote lang daw si Garma? Kasi para sa akin parang malabo yun eh. asawa po ng first cousin mo na si Miss Emmy Ubales na asawa ni anong ngarango niya? Corporal. Na first cousin mo, si Corporal Junjun Ubales is the secretariat head ng STL core group during your time. Mr. Chair, can I... Wait. At si Igel Awakay, na job order lamang, no? And walang capacity to be appointed as technical assistant B, nilagay mo rin, tao mo. Appointed, ano na ba ang balita ngayon ni appointed son of Godwin? Wala akong balita. Grabe. Ang tahimik ng ano niya. Dapat gisahin din yung mokong na yun eh. And that's the reason why you control the STL core group. Who decide who's going to win? Because, Mr. Chairman, nagsasubmit sila ng mga feasibility study. And all this feasibility study that was submitted to the STL core group, sila po ang mamahawak. First cousin niya, asawa ng first cousin niya, si Miss Emmy Ubales. PCSO. PCSO. Grabe. Ganyan tayo inoogag ng mga taong to, men. Taong, pera ng taong bayan, nilalaro lang nila. Tapos sila lang din yung nakikinabang. Diba? Nakakaasar. I'll be asking first the PCSO before we recognize you. PCSO, can you kindly confirm yung position ni Emmy Ubales sa PCSO during the time of GM Garma? Can you kindly give Mr. us the Chair? position? Mr. Chair? Mr. Chair? Yes, Congressman Akop. May I know who is supposed to be the spokesperson or the head of the contingent from PCSO to answer the questions? Kasi papalit-palit. Merong isang sumasagot doon, may sumasagot doon. Para si ano siguro yung ating si Gubayo. Who's the highest official of PCSO na present today? I think AGM, Assistant General Manager Gabuya. Andyan siya. Same lang din yan naman sa ginagawa ng mga nagtatanong, di ba? Tumatalon-talon. Ma'am, Sir, Gabuyo. she's on leave po. She's on leave. Yes po. Right now, andito po ang AGM Arnel Casas, AGM of Gaming, GPDMS. sige, can we ask AGM, where are you, AGM? Can you please take Yeah. And Mr. Chairman, this is very crucial for us to find out if still, no? Kasi, GM Garma, no? Your 23 million from PSS Lie, your 10 million from PS Bank, your different properties that was established in this Quadcom. Kulang na lang maging bilyonaryo itong mga mokong na to eh. I think kaya nila eh. 'Di ba? Siguro kung hindi to nabuko or siguro hindi nag-change ng administration talaga, I think kaya nilang maging bilyonaryo eh in the short span of time. Kasi mga talented tong mga to eh. 'Di ba? Professional sila sa pag money launder din. My goodness. And the dollars that are being exchanged for the Philippine money for dollars with Bilela, this confirms, where did you get all of this money? May tatanong pa nga ako sa iyo eh. Kung meron kang share sa Wakwak 80 million per share, meron ka ba? Wakwak. Ay, nako. So, yun lang naman. Ewan ko kung anong mangyayari dito. Ibang klase. Ay, nako. So, yun naman. Again, ang video yun ay mula kay Kuya Frank Vlogs. Susuportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Also, courtesy na din sa House of Representative. So, supportahan nyo. Supportahan nyo rin yan kasi, syempre, kung gusto nyo maging updated, diba? Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. It'll be nice. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Ungkatan talaga. Ungkatan talaga ng yaman nitong si Garma. No? Ibang klase. Grabe. Kababaeng tao, min. Pero, my goodness. Mautak. Mautak sa kalokohan, min. 23 million plus 10 million. Tapos may mga iba pang ari-arian. Grabe. Iba din talaga kasi yung nagagawa ng kapangyarihan eh. 'Di ba?
Tapos syempre, kung sino yung mga nasa matataas na posisyon, sila kasi yung sila kasi yung kadalasang pinipik talaga ng mga illegalista, mga, you know, may mga business na kalokohan kasi syempre, they need favors. Tapos yung favor na yun, parang magbe-benefit din sila. So parang give and take sila sa kalokohan, di ba? So sad lang din kasi sobrang tagal nilang mabuko. 'Di ba? Pero ngayon, syempre kapag ka nagkabukuhan na, of course, sobrang satisfying din ang mga downfall nila, 'di ba? Kita nyo naman yun, yung I think yung nabuko yung 23 million, 10 million yung mga kapira-pirahan ni ni Garma, parang napapaganon, hindi na mapakali yung kamay niya eh. Parang my goodness, ang laking pera din yan. Tayo nga kapag nawalan tayo ng 500 pesos or 1,000, sobrang sakit na nga nun sa puso natin, di ba? Kapag mawala yung pera natin. Ito pa kaya, 23 million, 10 million, men. Sobrang laking pera niyan. Di ba? Tapos yun sila kasi gusto nilang lumusot na kahit na alam naman nila mismo sa sarili nila na totoo naman talaga yung mga pinupukol sa kanila. Di ba? Nagtatanggi pa rin or tumatanggi pa rin. Ngayon, minalas-malas kasi syempre yung mga nagtatanong is meron na silang nakaakmang ebidensya eh. Kasi hindi naman magtatanong yan kung walang ebidensya, di ba? Ayun, tumatanggi or nagsisinungaling, lumalabas tuloy sila na sinungaling sila. Mas lalo nilang dinudungisan yung pangalan. Pero, yun, sana all may 23 million. Diba? Ito yung sinasabi natin eh na kapag papasok ka dyan sa mga illegal or hindi kaaya-ayang mga bagay, of course, kikita ka talaga, papaldo ka talaga, magbabago talaga yung buhay mo, aasenso ka. Pero, hindi siya habang buhay. 'Di ba? Kasi may may hangganan. Kita nyo si Kibuloy, yung paghahari-harian niya. Ilang taon din 'yun. 'Di ba? Naging untouchable, naging milyonaryo, 'di ba? Bilyonaryo pa nga ata eh. Ano nang nangyari kay Kibuloy ngayon? Huli. 'Di ba? So, yun lang naman. Every may gagawin ka talagang kalokohan, meron talaga yung consequences. Hindi talaga mawawala yan. Kasi wala naman talagang permanente dito sa mundo eh. Sortihan ka na lang siguro talaga kung hanggang sa madedo ka or lumisan ka sa mundong ibabaw ay hindi pa rin nabubuking yung kalokohan mo. 'Di ba? Pero, syempre, kung hindi ka man mabuko, hindi ka pa rin makakatakas kasi kung nakatakas ka dito sa lupa, doon naman sa kabilang, sa langit or sa impyerno, of course, alam mo na, saan ka babagsak. 'Di ba? Naiimpyerno nga yung mga taong, yung nagdadasal, nagsisimba. Ikaw pa kaya na puro lang kalokohan yung ginagawa mo. May naiipit pang mga tao sa mga kalokohan yun, 'di ba? Ay, nako. So, yun lang naman. So, Miss Garma, good luck. May din yan. May kalalagyan ka rin for sure. I think hindi na to makakatakas. Sobrang hirap na makatakas nito kasi mga ari-arian nagsilabasan eh. 'Di ba? Mga baho nagsisisingawan na. So, yun lang naman. Comment down below kayo kung ano yung message nyo kay Garma. Kung naniniwala ba kayo sa kanya or hindi. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Kuya Frank Vlogs, House of the Representative, Congress hearing, and then Philippines. So, yeah, like, comment, share, subscribe. Lipnice is out.